Ang atong video karon sa atong episode is para sa mga couple, sa mga mag-uyab nga wa pa nagkasal. Ang pangutana karon, asa may unahon, magpakasal tapos magtukod og balay or magbalay una adeser magpakasal. Hi, welcome sa atong channel no diri sa Top Properties Mindanao, ang number one real estate podcast diri sa Mindanao and soon sa tibok Pilipinas. And again, nakikita na kasakua, my name is Harold, the most trusted real estate salesperson, a former and resigned economics teacher sa DepEd, and now nanata sa field sa entrepreneurship and content creation sa real estate. So, di na ta magdugay, no? Asa man dyan mas nindot unahon? Magpakasal, tapos magtukod og balay, or mag-purchase og balay, or mag-purchase dan og balay, then magpakasal. Ingani ni siya para imong matimbang-timbang, labi na kung ikaw na kay pares or couple mo duha. Diri ta magsugod sa kasal una, tapos magtukod dayon or mag-purchase og balay. Naay mga pros and cons niini. Magsugod ta sa mga pros or mga sa positive side ba. Number one, naay gitawag nga legal protection. But pasabot kung magpakasal mo una tapos mag-purchase og balay, naay gitawag nga legal protection tungod kay kasal man mo. Di ba? Naay gitawag na conjugal property. So makinaon sa manggali, protected ka kung lucky ka and protected pod imong wife. Kumbaga nagitawag na clear ba, klaro kaayo ang right sa couple kung legal ang hisgutan. Ikaduha nagitawag nga emotional security. Tungod kay couple man mo, nakasal na mo no, nagitawag nga lig-on bitaw inyong commitment tapos duha pa jud mo. Then mag-serve ni siya og motivation na dapat makapatukod na jud mo, maka-purchase na jud mo og balay kay family naman mo, kay nakasal naman mo. Ikatulo na nakanindot kung magpakasal ka o na deserve magbalay or magpalit og balay is nagitawag nga easier joint decision, no? Labi na kung dili enough imong budget, mahog mo jud na siya sa housing loan. So dakog posibilidad nga ma-approve mo, labi na nga stable inyong mga trabaho kay duha man mo. Speakas bahin no na imong dapat tan-awon kung magpakasal pud ka una adi sir magtukod og balay is imong expenses is didto mabutang una sa imong gasto sa kasal. Kung magpakasal ka karon, mogasto man jud ka. Then ang ending ana madugay ang construction sa imong balay kung ikaw magpabuhat og balay kay imong expenses imo namang gibutang dito sa imong gasto sa imong kasal. Pero kung couple mo nga sakto jud pud og budget, wala jud na siya problema kung magpakasal mo na adi sir mag-purchase og magtukod og kaugalingon nga balay. But kung inyong budget is sakto ra pod siya, dili kayo ingon dako, pwede maghapon ka magpakasal no nga ang imong budget is gamay ra, imong expenses gamay ra kay na may naga-offer karon og mga kasal nga barato ra gihapon. So dili kayo maligsan imong expenses ug makapagbadayon gihapon ka sa pagpa-construct, pag-purchase sa imong dream nga house. Karon dito ta sa pikas bahin nga mag-purchase daan og balay, magpatukod adi sir magpakasal. Nagyapoy pros and cons ni ana. Magsugod ta sa nakanindot ana no. Kung magtukod kag balay una adi sir magpakasal is secure na imong space but pasabot kung kaslon mo pohon at least na jud mo'y balay na igo na lang jud puy-an. Og andam ng environment para sa imuhang family. So pikas bahin sad nga medyo negative kung magpalit mo daan og balay tapos mag-uyab pa mo, lisod siya kay kung di mo kasal tapos na may property tapos magbuwag mo, mahimo na siyang away sa inyong duha kung kisa man jud tag-iya niini kay di man na siya ingon nga conjugal pa nga property. Then apoy gitawag nga loan complication or loan housing complication kung dili pa mo mag-asawa tapos mag-purchase mo og kaugalingon nga balay. Pero way labado apoy problema jud kaayo kung okay ra sa inyo or kaya ninyo nga mag-purchase daan og balay, magtukod before magkasal. Basta lang na ay clear na mga terms sa inyohang duha. So balik sa pangutana gay na asa man jud ang gwapo, asa may nindot unahon, magpakasal una adi sir magtukod og balay or magtukod or mag-purchase una og balay adi sir magpakasal. Ang tubag ni ana is depende jud gihapon sa sitwasyon. Dapat naa kay mga i-consider kini siya akong ihatag sa imuha. Number one, financial readiness. No, imong tan-awon sa imong bulsa, sa imong pitaka kung ready na ba ka magpatukod og balay or dili pa before magpakasal or magpakasal una adi sir magtukod og balay. Kaduha, relationship stability. Kung mingon tag relationship stability, diha mo sad ang pangutana unsa na ka-stable inyong relationship, unsa na mo kadugay. Pero di gihapon na siya mag-matter sa kadugayon, kay daghan gyapon mag-uyab na nagdugay na pero nagbuwag pa gihapon. Katulo nimo consider kung naabo mo long-term vision as a couple. Kay kana siya labi nagkasal na mo, tapos mo purchase mo balay, is long term na siya nga commitment. Labi na kung imong ipaagi sa housing loan, sa pag-ibig or sa bank. Og at the end of the day, ang problema niini is dili kung asay unahon, kundi kung wala kay plano. That is why owning a property need yun na siya plano. Ayaw jud pagdali. Dapat nimo ihanay para at the end of the day wala joy pag mahay. Ikaw basi na kay suggestion diha ano, unsa imong take ani? Asa man joy mas nindot unahon magtukod og balay at sa magpakasal
or magpakasal una adi sir magtukod og balay. Kana siya pwede nimo siya i-comment no sa comment section no sa ubos kung naa ka sa YouTube kay sa YouTube mo nato ni upload pero makita gyapon nimo ni siya sa Facebook. Then basin akay kaila diha ng mga couple no pwede nimo siya i-share sa ila or i-tag nimo sa comment section. Again, daghan kay salamat sa pagtan-aw diri sa Top Properties Mindanao, ang number one real estate podcast diri sa Mindanao Anson sa tibuok Pilipinas. And my name is Harold, your most trusted real estate salesperson, a former and a resigned economics teacher sa DepEd, now na nasa field sa entrepreneurship and content creation sa real estate. Takits ta sa sunod nato nga video and episode. Bye!